pumanaw si Lola Miling. Iniwan niya ang isang bahay na gawa sa kahoy at bato sa dulo ng Barangay Santol. Matanda na ang bahay. May mga haliging may ukit ng lumang panahon at sahig na laging may langit-ngit tuwing may dumadaan. Ako si Erica, apo ni Lola Miling. 3 taon na siyang patay pero nitong bakasyon, pinapunta ako ni Mama roon para bantayan ang bahay habang nag-aayos ng mga papeles sa lupa. Mag-isa lang daw ako roon ng 1 linggo. Pagdating ko, tila hindi nagbago ang bahay. Pareho pa rin ang amoy ng lumang kahoy, ng kandila at ng amang laging ginagamit ni Lola noon para itaboy ang lamok. Nasa sala pa rin ang mga larawan niya. Isang itim at puti na litrato kung saan tila nakatitig siya sa akin mula sa kanyang upuan. Kinagabihan, habang natutulog ako sa kwarto sa itaas, may narinig akong yabag mula sa ibaba. Mabagal, maingat, tila isang matanda. Bumangon ako, tahimik na bumaba, dala ang flashlight. Walang tao. Pero pagtingin ko sa antigong rocking chair ni Lola, umiindak ito. Gumagalaw kahit walang hangin. Hangin lang. Bulong ko sa sarili. Pero mahigpit ang pagkakapit ko sa flashlight pag-akyat ko muli. Ilang araw na ganito ang nararanasan ko. May mga yabag. May kaluskos sa kisame. May mga tunog ng kutsarang tila nahulog mula sa mesa. Pero walang nakita. Isang gabi, habang ina-inspeksyon ko ang lumang kabinet sa kusina, may narinig akong boses. Pamilyar. Malambing. Parang tinatawag ako. Erica, iha, halika muna rito. Napahinto ako. Walang ibang tao sa bahay. Mabilis akong umakyat sa kwarto, isinara ang pinto at nagsindi ng kandila. Alaala ni Lola, sabi ni Mama, ayaw daw niya ng ilaw mula sa kuryente. Kinabukasan, nagpasya akong linisin ng bodega. Doon ko nakita ang lumang kahon na may sulat kamay ni Lola. Huwag bubuksan. Sa loob ay alaala. Pero matagal ko nang kilala si Lola. Marami siyang sikreto. Kaya kahit natatakot ako, binuksan ko pa rin ang kahon. Laman nito, isang lumang bestida na tila isinusuot pa noong panahong hapon. May kasamang itim na kwintas na may pulang bato. May sulat sa loob. Sa sinumang magsuot nito, ika'y makakarinig ng mga alingaw-ngaw. Hindi ito multo. Ito'y mga alaala ng nakaraan. Minsan may gustong bumalik. Natawa ako. Parang dramatiko lang si Lola. Pero pagsapit ng gabi, nagbago ang lahat. Habang natutulog, may narinig akong iyak ng sanggol sa ibaba. Nang bumaba ako, wala namang bata sa bahay. Nang bumalik ako sa kwarto, narinig ko muli ang boses. Pero ngayon, hindi lang si Lola. May tinig ng lalaki. May tawanan. May sigaw. Para akong nasa gitna ng isang eksenang hindi ko nakikita. Mula sa sahig, mula sa dingding, mula sa mga pader, nagmumula ang mga alingaw-ngaw, mga bulong, mga kwento, mga pangalan. Erica, Erica. Nag-echo ang pangalan ko hanggang sa kisame. Tumakbo ako palabas ng bahay, nanginginig, pero may puwersang tila humihila pabalik. Ang kandilang naiwan ko sa mesa, biglang lumakas ang apoy. Sa labas ng bahay, napatigil ako. Doon sa bintana, sa itaas, may aninong nakasilip. Hawak-hawak ang kwintas na aking nakita sa kahon. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ako ni Mama sa bahay ni Lola, nakaupo sa sailong. Hindi ko maalala kung paano ako bumalik. Ang sabi niya, bukas daw ang lahat ng pinto pagdating nila. Nang silipin nila ang kahon ni Lola, wala na ang laman. Wala ang bestida, wala ang kwintas. Lumipas ang mga buwan. Binalikan ng pamilya ang bahay para ipaayos. Pero kada manggagawa na humahawak ng kisame, ng dingding, ng lumang bodega, laging umaalis. Sabi nila, may naririnig silang mga tinig. Mga tinig na inuulit lang ang isa. Aha, halika muna rito.